Napakagaling. Sa pagkakataong ito, mahigit 100 milyong kaluluwa na ang nakolekta. Konting-konti na lang. Maaari na itong maging bandila ng emperador ng tao. Kailangan lang nating kumuha ng kaunti pang mga kaluluwa, at hindi na natin kailangang mag-alala sa pagsalakay ng mga dayuhan mula sa ibang mundo. Dahil nagtitiwala kayo sa akin, hinding-hindi ko kayo bibiguin. May ilang mensahe ang Akademya ng Lingzhou na nais nilang ipaabot ko sa iyo, Lin Yan. Ano man ang kailangan ng iyong sistema, kahit anong klaseng kagamitan pa yan, tutulungan ka naming makuha ito. Magulo ang mundo ngayon, parating na ang matinding taglamig. Ang panahon ng mga tagalinang ng immortalidad ay malapit na. Nasa iyong balikat ang buong pag-asa ng sangkatauhan. Tinitiyak namin na ikaw ay magiging ganap na immortal sa lalong madaling panahon. Sige. Mas mabuti nga ang may malakas na sandigan. Noong nakaraan, kahit na mayroon akong sistema, ngunit, dahil sa panggigipit ng pamilya Lin, wala akong nakuhang anumang tulong. Sa huli, namatay ako sa apoy ng mga demonyo. Lin Yan, dahil ibinigay mo ang iyong sistema sa gobyerno, at mayroon kang ganoong paninindigan, responsibilidad na ng Lingzhou na, gawin kang isang immortal, terror na. Ulat. Anong nangyayari? Dumating po si Lin Weiwei mula sa pamilya Lin. Gusto raw niyang makita si Lin Yan. Mga taga-pamilya Lin na naman. Hindi ba't pinutol na nila ang ugnayan nila kay Lin Yan? Anong kapal ng mukha mayroon sila para pumunta pa rito at makipagkita kay Lin Yan? Paalisin siya. Pero ayaw niyang umalis hanggat hindi niya nakikita si Lin Yan. Sabi niya kung gusto raw ni Lin Yan na kumalas sa pamilya, dapat daw ibalik ni Lin Yan ang isang bagay sa kanya. Kung gusto ni Lin Yan na bumalik sa pamilya Lin, dapat siyang lumuhad at magmakaawa. Kung hindi, pinapabalik niya ang bagay na iyon. Ano? Iniisip ba niya na may utang ako sa pamilya Lin? Lin Yan, gawa-gawa lang nila ang dahilan na yan. Huwag mo silang pansinin. Mag-focus ka lang sa iyong pagsasanay. Ang natitirang problema, ako na ang bahalang lulutes para sa iyo. Huwag na. Ayaw ko ring may kalaitan ng matagal. Sabihin mo sa kanya, pupunta na ako riyan. Masusunod po. Alam ko na nga ba, ako pa rin ang pinakamahalaga kay Lin Yan. Isang salita ko lang. Siguradong babalik siya ng maamo, para humingi ng tawad. Lin Yan. Talaga bang luluhod ka at hihingi ng paumanhin? Siyempre hindi. Mahilig akong makipagtuos ng utang. Ayaw na ayaw ko na may utang ang iba sa akin. At lalong ayaw ko na may utang ako sa iba. At isa pa, ang aking bandila ng 10,000 kaluluwa ay nangangailangan pa ng kaunting karanasan, di ba? Bakit ang tagal naman? Sinabi niyo ba talaga kay Lin Yan na narito na ako? Kinakausap ko kayo. Narinig niyo ba? Sige, dahil ayaw niya akong makita. Ako na mismo ang pupunta sa kanya. May utos ang pinuno, kung walang pahintulot, bawal pumasok sa alyansa ng martial arts. Alam niyo ba kung sino ang pinuno ng alyansa ng martial arts? Kapatid ko siya. Kapag sinuwin niyo ang utos ko, uutusan ko siyang ipapatay kayong lahat. Ayaw niyo talagang magpadaan, ha? Pues, dadaan ako sa ayaw at sa gusto niyo. Anong kaguluhan ito? Walang pahintulot mula sa akin. Sino ang nagpapunta sa iyo sa alyansa ng martial arts? Ate mo ako. Bakit ganyan ka makipag-usap sa akin? Alam mo ba, pinatay mo ang mapapangasawa ni Lin Chen, pati na si Wu Liang Tianjun. Ang pamilya Lin natin, napahamak ng dahil sa iyo. Matagal na akong kumalas sa pamilya Lin. Kahit anong saklap nang mangyari sa inyo, wala na akong pakialam doon. Naglakas loob kang kumalas sa pamilya Lin. Utang mo ang buhay mo sa pamilyang ito, tapos sasabihin mong tapos na tayo. Tigil. Sige. Dahil mapilit ka, naputulin ang ugnayan sa amin. Ibigay mo ang laman mo sa iyong ina, at ang buto mo sa iyong ama. Nagsisisi talaga ako, na hinayaan kong sunduin ka ni ate. Hinayaan mo akong. Ngayon alam mo na ang pagsisisi. Sinasabi ko sa iyo, kung luluhod ka at hihingi ng tawad, at iaalay ang buhay mo para kay Tianjun, maaari kong kalimutan ang nakaraan. Ito na ang huling pagkakataon mo. Pinaluluhod mo ako, ang relasyon natin, umabot na sa ganito, at nagagawa mo pang itapon ang sandata mo. Talaga namang, bilib din ako sa tapang mo, ha? Pinaluluhod mo ako, ang relasyon natin, umabot na sa ganito, at nagagawa mo pang itapon ang sandata mo. Talaga namang, bilib din ako sa tapang mo, ha? Tapang mo, ha? Sinaktan mo ako. Ano naman kung saktan kita? Kung paano mo ako tinrato noon, ganito rin ang gagawin ko sa iyo ngayon. Ate mo ako. Ano naman kung ate kita?
Ikaw ba ang nagluwal sa akin? Lin Yan, naglakas loob kang saktan ako. Napakawalang galang mo. Sinasaktan mo ang sarili mong pamilya. Kahit hindi na maghabol ang pamilya Lin, ang alyansa ng martial arts ay hindi ka palalampasin. May nakita ba kayo? Wala po. Nakita niyo bang sinaktan ni Lin Yan? Ang pamilya niya? Wala po. Paparusahan ba natin si Lin Yan? Hindi po. May sasabihin ka pa. Lin Yan, ako ang tunay mong ate. Napakabuti namin sa iyo noon. Nakalimutan mo na ba? HMP, napakabuti niyo sa akin. Pinatirin niyo ako sa basement. Pinagsuot niyo ako ng mga lumang damit. Hinayaan niyo akong magutom ng madalas. At giniginaw dahil sa manipis na suot. Buwan-buwan. Binibigyan niyo lang ako ng 300 barya para sa baon. Hindi sapat pambili ng pagkain. Laging kumakalamang sikmura. At araw-araw niyo pa akong inuutusan na parang isang katulong. Kung hindi mo pa sinabi, halos makalimutan ko na. Napakarami pala nating utang na loob sa isa't isa, na hindi pa nababayaran. Anong gagawin mo? Bandila ng 10,000 kaluluwa. Ha? Mula nang masakop ang silangang isla, ang aking bandila ng 10,000 kaluluwa, ay konting-konti na lang, ay mag-a-upgrade na. Walang problema, gagawa ako ng paraan, para kumuha pa ng mga baboy para sa iyo. Sa kasalukuyan, hawak na ng Lingzhou ang teknolohiya ng cloning. Pagdating ng panahon, magkakaroon na tayo ng walang katapusang supply ng mga baboy. Mabuti. Sa oras na iyon, kailangan ko lang ipagpatuloy ang pagkatay ng mga baboy para mag-level up, at makakakuha ako ng walang limitasyong mga spirit stone. Para sa Lingzhou, patuloy akong magsasanay ng hindi mabilang na pangkat ng mga cultivator. Ang pangarap na bawat tao sa Lingzhou ay maging cultivator, ay malapit ng magkatotoo. Hey! Kayo rin, magsanay na kayo. Huwag na kayong magbantay dito. Pero, sino ang magbabantay sa alyansa ng martial arts? Dahil narito ang bandila ng 10,000 kaluluwa, hindi na kailangan ng bantay. Nang walang pahintulot ko, walang sino mang makakapasok, masusunod. Ang Wuliang Tianjun ay naglaho na. May kutob ako, na ang aking karanasan, ay kusa ng lalapit sa aking pintuan. Ang Wuliang Tianjun ay naglaho na. May kutob ako, na ang aking karanasan, ay kusa ng lalapit sa aking pintuan. Ano? Sinasabi mo bang ang pangalawa mong ate, ay nabiktima rin ng malupit na kamay? Pumunta ang pangalawang ate sa alyansa ng martial arts, at hindi na kailanman nakabalik. Kahit ang kanyang mga labi ay hindi nahanap, ang linya na ito, siya ay isang sumpa. Isang halimaw, isang tunay na halimaw, kahit ang sarili niyang mga kapatid, ay hindi niya pinatawad. Naglaho na ang Tianjun. Kung ang mga tao mula sa Tianyuan, ay mag-imbestiga rito, anong gagawin natin? Baka naman, hindi pa nila alam. Dapat tayong lumikas bilang isang pamilya. Baka may pagkakataon pa tayong mabuhay. Nasaan ang mga tao ng pamilya Lin? Tapos na. Nahanap na nila tayo. Ito. Sino ang dalawang ito? Naparito kami para mag-imbestiga. Ang aking shisyo ay napadpad dito. Bakit namatay ang kanyang kaluluwa? Pinatay siya. Sino ang may gawa nito? Sino ang tumatay sa kanya? Naparito kami nang may mabuting hangarin. Kayo naman, naglakas loob pa kayong magpakita ng puot kapag nahanap ko kayo. Siguradong tapos na kayo. Hindi. Wala itong kinalaman sa pamilya Lin namin. Oh, si Lin Yan ang may gawa nito. Siya ang pumatay kay Wuliang Tianjun. Kasalanan niya ang lahat. Si Lin Yan. Lin din ang apelyido niya. Hindi ba, kabilang pa rin siya sa pamilya ninyo? Hindi. Matagal na namin siyang itinakwil sa pamilya Lin. Tama. Ang salbaheng iyon. Marami sa pamilya Lin namin. Ang biktima ng kanyang kasamaan, maging si Wuliang Tianjun, ay pinatay rin niya. Tianjun, dapat ninyong bigyan ng hustisya ang pamilya Lin. Tama. Ang salbaheng iyon, maging si Wuliang Tianjun, ay pinatay rin niya. Tianjun, dapat ninyong bigyan ng hustisya ang pamilya Lin. Naglakas loob silang galawin ang shisyo ko. Gusto ko lang makita kung gaano siya kagaling. Mahal na immortal, dito po tayo. Ito ang alyansa ng martial arts. Siguradong ang batang linya na iyon ay nagtatago sa loob. HMPH. Ang alyansang ito ay napakaaba naman. Wala man lang kahit isang bantay.
Alam ng mga tao sa alyansa, ang kanilang kinahinatnan. Kahit may bantay pa, hindi nila mapipigilan ang dalawang immortal. Sapat na yan. Huwag ka nang magdaldal. Ipakita mo na ang daan. Opo. Ipagbubukas ko po kayo ng daan. Mahal na immortal. Xiao Chen. Xiao Chen. Kaya pala ang alyansang ito ay walang kahit isang bantay. Mayroon palang proteksyong harang dito. Lin Yan, lumabas ka rito. Ha? May naghatid pa talaga ng karanasan sa akin. May nagkusa pa talagang lumapit. Maghahanda na sana ako ng team. Pero hindi na kailangan, dahil wala naman palang team. Ganoon pa rin sila, hindi man lang sila makapasok sa pintuan ng sekta. Terra, tingnan natin ang gulo doon. Ano bang ingay iyan? Lin Yan. Ngayon ay wala nang sinuman ang makakaprotekta sa iyo. Kung matalino ka, sumuko ka na agad. Pagkatapos, ibigay mo ang alyansa ng martial arts na ito sa mga kagalang-galang na Panginoong Immortal at magbayad buhay ka kay Wuliang Tianjun. Baka sakali, iwanan ka pa nila ng buong bangkay. Naku naman, natatakot na ako. Lin Yan, anong gagawin natin? O kaya, sumuko na lang kaya tayo? Tama. Hindi naman natin sila kaya, sumuko na lang tayo. Ibigay na lang ang pintuan ng sekta at tapos na. Hoy, pumasok kayo rito. Basta't makapasok kayo, ang buong alyansa ng martial arts na ito ay mapupunta sa inyong lahat. Hoy, pumasok na kayo. Basta't makapasok kayo, ang buong alyansa ng martial arts na ito ay mapupunta sa inyong lahat. Lin Yan. Akala mo ba ang isang harang na ito ay makakapigil sa akin? Ngayong araw, ipakikita ko sa inyo ang mga tagapagsanay ng Tian Yuan, ang tunay naming lakas. Ito. Posible bang ang bandila ng 10,000 kaluluwa ay hindi sapat para harangin ang mga eksperto sa paglilinang? Huwag po kayong mag-alala, amo. Kayang labanan ng bandila ng 10,000 kaluluwa ang lahat. Aatake ito at magbabalik ng pinsala. Sa kasalukuyan, ang buong alyansa ng martial arts ay nasa loob ng proteksyon. Kung ganoon, kung magpumilit silang maglakad pasulong, anong mangyayari? Isang hakbang pasulong, makakatagpo ng matinding hadlang. 2 hakbang, makakatanggap ng ganting salakay. 3 hakbang, susunugin ng tunay na apoy ng samadhi. 4 na hakbang, papatigasin ng yelo ng 9 na kalaliman. 5 hakbang, ang 9 na tribulation ng langit. Anong nangyayari? Kahit ang Panginoong Immortal ay hindi makapasok. Aba, ito ba ang sinasabing lakas ng mga tagapagsanay ng Tian Yuan, HMP? Kahit ang pintuan ng aming alyansa ng martial arts ay hindi nyo mapasok, bakit ang lakas nyo pa ring magyabang? Ang harang na ito, ano ba talaga ang bagay na ito? Nagagawa kaming harangin nito. Isang hamak na asul na bituin lang. Paanong nagkaroon sila ng ganitong sandata? 2 Panginoong Immortal, ano kaya kung bukas, magsama tayo ng mas maraming tao at bumalik, mas maraming eksperto, siguradong mawawasak ang harang na ito, nang walang kahirap-hirap, lapastangan. Posible bang? Pinapabalik mo ba kami, para humingi ng tulong? Iniisip mo ba na ang hamak na alyansa ng martial arts, ay kayang hamarang, sa aming mga hakbang? Lin Yan. Huwag kang masyadong mayabang, kanina ay ginamit ko lamang, ang 50% ng aking lakas. Ngayon, itataas ko ito sa 80. Manilang sa akin ang pagwasak sa harang na ito. Ay nako, nakakatakot naman. Pumasok ka muna rito sa loob, bago ka magsalita ng ganyan. Naghahanap ka ba ng gulo? Ay nako, takot na ako. Matandang hakluban. Pumasok ka muna rito, bago ka magyabang. Naghahanap ka talaga ng sakit ng katawan. HMPH. Anong klaseng harang ito? Hanggang dito lang ba ito? Kapag nawasak ko na ang harang na ito, kayong dalawa ay humanda na sa katapusan nyo. 3. 2. Oh. Ate. Ayos ka lang ba? Ano nga ulit ang sinabi mo kanina? Sabi mo pagkatapos mong wasakin ang harang. Anong mangyayari? Masyadong mahina ang boses mo. Hindi kita marinig. Lin Yan.
Paano naging ganito kalakas si Lin Yan? Paano niya nagawa iyon? HMPH. Ito na ba, ang mga taga-Tian Yuan na sinasabi nilang malakas? Akala ko ba ay napakagaling nyo? Ang lakas nyo kasing magbuhat ng sariling bangko kanina. Binuksan na namin ng malawak ang pinto, pero hindi pa rin kayo makapasok. Ikaw. Huwag kayong sumobra. HMPH. Dakilang Tianjun. Ibinigay na namin ang alyansa ng martial arts, ng buong puso sa inyo. Kayo ang hindi makakuha nito. Paano naging kasalanan namin iyon? Napakatalas ng dila ng batang babaeng ito. Kapag nawasak ko na ang pintuan ng bundok na ito, ay tatire ko ang buhay mo, para maging laruan ng aking hukbo. Ay naku, nagyayabang pa rin po kayo hanggang ngayon. Malakas ang hangin dito, ingat baka mapilipit ang dila nyo. Huwag kang masyadong bastos. Lin Yan, nang ahas kang kalabanin ng dakilang Tianjun, ayaw mo na bang mabuhay? Kung magpapatuloy ka sa pagiging bastos, kamatayan lang ang naghihintay sa iyo. Hindi ako papayag na bastyusin ang lugar na ito. Maraming beses na kayong nagpapakitang gilas. Hay, hindi mo ba alam na ang mga kontrabida ay laging maraming Saturday? Kung talagang magaling ka, pumasok ka rito at patayin mo ako. Halika na, dali. Ito ba talaga ang kilala kong mayamang binibini? Ang dila niya, bakit mas matalas pa kaysa sa akin? Ate, huwag na tayong makipag-usap sa kanila. Magsama tayo. Para wasakin ang depensang ito. Ano ba talaga ang bagay na ito? Paano ito nagkaroon ng ganito kalakas na puwersa? Hindi ba't gusto ninyong pumasok? Bakit kayo ang unang nasusukan ng dugo riyan? HMP. Iba talaga itong si dakilang Tianjun. Ibang klase, ha? Bigla na lang natamba at nakatulog. HMP. Ikaw. Kayo. Ano man ang maruming taktikang ginamit ninyo, sa harap ng tunay at ganap na lakas, isa lang ang patutunguhan ninyo, ang mamatay. Nakababatang kapatid, ibibigay ko ang lahat ng lakas ko para tulungan ka, para wasakin ang harang na ito. Ayos ito, ha? Dalawang hakbang na ang nagagawa niya. Pero sa tingin ko sa kanya, ang aura niya ay mabuhay na. Nanghihina na ang kanyang mga tuhod. Nanginginig na ang buong katawan. Ilang segundo na lang at bibigay na yan. Ikaw. Ako, ang kagalang-galang na ito. Ngayong araw ay isasakripisyo ang 30 taon ng aking buhay. Para siguraduhin wala kayong mapaglalagyan na libingan. Ha? Para lang makapasok sa pinto, kailangan pang ubusin ang 30 taon ng antas ng kapangyarihan. Ito, iyong 30 taon ng buhay niya. Ang lakas niya ngayon, siguradong nakakatakot na, di ba, HMP? Ngayong alam niyo na ang matakot. Huli na ang lahat. Hindi nga nagkamali, isa nga siyang dakilang Tianjun. Isang hakbang papasulong, at mawawasak na ang iyong forma sayon. Kung luluwag ka ngayon at magmamakaawa, aabot ka pa. Tama yan. Sino ang unang luluhod, para hayaang mamatay ng buo ang bangkay? Ikaw ba muna o ako? Ako na muna. Tutal, babae naman ako. Ladies first, ika nga. O sige, mauna ka na. Itong si Lin Yan na walang silbi. Ngayon naman ay nag-uunahang lumuhad. Nasaan na yung pagmamataas mo kanina? Anong ginagawa mo? Bakit hindi ka pa magmadaling lumuhad at magmakaawa? Anong arte pa itong ginagawa mo riyan? TSK. Ano ba talagang balak mong gawin?
Naglakas loob kang bastyusin ng kagalang-galang na ito. Ikaw. Ang mundo ng mga immortal ng Tianyuan ay bababa na sa asul na bituin ngayong araw. Siguradong hindi nila kayo mapapatawad. Ah. Ah. Pagbati sa Master, matagumpay na na-upgrade ang bandila ng 10,000 kaluluwa. Nag-upgrade talaga ito. Ang mga taong ito, gaano ba sila kasama para makakuha ng ganito karaming karanasan? Napakalakas na kapangyarihan. Itong bandila ng emperador ng tao, tila 10 beses na mas malakas kaysa sa bandila ng 10,000 kaluluwa. May pag-asa na ang ating asul na bituin. Protektahan ng asul na bituin. Ang pagdating ng Tianyuan. Ang mga mortal ay dapat lumuhod at sumamba. Tamang-tama ang dating ninyo. Paubos na ang mga spirit stone ng asul na bituin. Eksaktong kayo ang gagawin kong halimbawa. Sino man ang lumapastangan sa Lingzhou, kahit gaano pa kalayo, siguradong pupuksain.